Okay, so blessed morning kaninong tanan. Ha? Ito dito sa man. Mga sukli ba ito ate? Okay, so blessed morning kanatong tanan. Welcome na sa bining programa sa Ginoo. You know, you are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jury Canillo. No? So, welcome no, sa bining programa sa Ginoo. No? So, glory to God. Blessed morning to all the viewers and listeners. Okay, listeners. Katong gold. Katong na isa kataas do kagagmay. Oh, para sa palagi. Atong basta gold gatong bag-o nga gold. Around the world. Blessed morning, no? Kanatong tanan, and then apa lang sulatan look, ha? Hot na tong dito. Luke chapter 20. Luke chapter 20 verses 9 to 18. 18 ang saglit lang ha. Ako lang sa isulat ang title. At sa bingay, mahitungod. Mahitungod sa mga sa mga saop sa parasan. Okay, so blessed morning, no? Kanatong tanan, no? Welcome no usab dining programa, no, sa Ginoo. You are the manifestation of the invisible God. And again, I am your host, Pastor Jurin Canillo. No? So, glory to God, no? Glory to God, mga igsoon. No? Salamat yun sa Ginoo, igsoon. Nining kabuntagon. Diin padayon kita, no, mag pamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome no sa okay, glory to God. Salamat gid sa ginigsuon. Diin padayon ta, no, na magpamalandong sa pulong sa Dios, no. So welcome no sa ining programa sa Ginoo. That today is unsa ni karon? Today is Thursday. March 20. No, March 20, 2000
21, no? So, glory to God, mga igsoon. Salamat yun, no? Sa Ginoo, nini nga kabuntagon. Din padayon kita, no? Nga magatuon, magapamalandong sa pulong sa Dios. So, a blessed morning, Luzon, Visayas, and then Mindanao. No, glory to God, maigsoon. No, salamat gud sa ginigsoon nini nga kabuntago, no. So today is Thursday, no. Today is Thursday, March 20, 2021. So salamat sa ginigsoon nini nga kabuntagon, no. Medyo dugay ta karon tungod kay ulan nagbuntag, no. Nya nahuman mi gabi nahuman mi kagabi is o sayo raman mi nahuman. Ang problema lang is kusog ang ulan, yun, na naghinaturay ta sa mga kaubanan. Tapos nitiurok nitiurok ang atong sakyanan, no. Nitiurok ang atong sakyanan busa nadugayan ta, no. Gani katulog gabi mga alaunan naman siguro to pa sa hapit na mag-alas 2, no. Pero salamat siguro kay nindot pod kay walay klase, no, walay klase. And then glory to God tungod kay walay klase dayon medyo maka-relax tagamay, no. Salamat gid sa Ginoo. Usahay gamiton po ni mo sa labi na, no, sa gamiton po sa Ginoo yung mga bagyo, no, para nga medyo makapahulay po ta ginagmay, no. So glory to God jud mig so, no. Salamat jud sa Ginoo nini nga kabuntagon diin mag-uban na sad ta, no. Mag-auban na sad kita, magapamalandong sa pulong sa Dios. So glory to God, no. Glory to God kanyong tanan, kanatong tanan. Welcome no sa nga programa, no, sa okay. So blessed morning, no, kanatong tanan, no. Blessed happy birthday, no. Blessed happy birthday kay Carol Ibrao, no. So glory to God, no. Blessed happy birthday, no. Siguro si Carol masa na andyan na sa mga 35 or 30 ano ba 36, no. So welcome, no. Glory to God. Blessed happy birthday, no, kay Carol Ibrao, no. Glory to God at Tess, no. So salamat yun sa Ginoo, no, sa kinabuhi ni Carol Ibrao, no. So blessed morning. And then no, Pastor Tess Ramirez, paki-share ko sa inyo na. Pastor Tess Ramirez, blessed morning kanina. Thank you for watching. And then shout out, no. Ha? Okay, good. Okay, so blessed morning. Saglit lang po. Ah, 34. Okay, sige. So, blessed, no, blessed morning, Pastor Tess Ramirez. Thank you for watching at test, no. God bless you. I declare it is good health to you. I declare abundant blessings to you and to your family. God bless, no. Receive the abundant blessings in your life in Jesus' name. Then also kay Carol, no, blessed happy birthday kay Carol. No, blessed happy birthday, no, kay Carol. I declare abundant blessings to you, Carol, and to your family. God bless, receive it in Jesus' name. No, so glory to God. Carol Ibrao, thank you for watching. And then at the same time,
blessed happy birthday, no? Blessed happy birthday kanimo dia, no? Thank you for sa imong kinabuhi, no? Thank you gid sa imong kinabuhi, no? Blessed morning also, no, kay Ma'am Roslyn Sontosidad Solon, no? RSS, no? Ma'am Roslyn Sontosidad Solon, God bless you. I declare and declare abundant blessings to you and to your family. Receive it in Jesus' name. No, so God bless, no? God bless Ma'am Roslyn Sontosidad Solon. God bless po. Thank you for watching. Okay? So shout out, no, sa itong mga MOTLGC family, no? Shout out sa MOTLGC family worldwide. Glory to God. And then sa tanang mga kanakan sige, no, around the globe, blessed morning. And then kay Sir Michael G. Prigo, blessed morning kanwala, sir. Thank you for watching. And then also, no, kay Sir Kevin, I think Kevin Palacio, no? So Attorney Kevin Palacio, sir, thank you for watching. I'm praying for you, no? Also he is running for municipal councilor, no, there is San Remigio, Sir Attorney Kevin Palacio. Blessed morning. And then kay Dr. Kim Kabatanya, no? Blessed morning, no, kay Dr. Kim Kabatanya running for city councilor sa Bugo, no? So blessed morning, no, Dr. Kim Kabatanya. And then also kay Honorable Luis Asierto Ancahas, no? So blessed morning. Pag-share na no? Blessed morning, no? Thank you for watching. And then also sa atong shout out, no, sa atong pinalangga nga mayor, no, diri sa San Remigio, no, Honorable Mayor Attorney Al Festolante. Blessed morning, no, kanimo da Mayor Attorney Al Festolante. Blessed morning. Ug sa imo pod nga First Lady, no, abuutan po ni smiling face po ni si Ma'am Maria Vida, Honorable Maria Vida Festolante. Blessed morning. Ug sa imo ma'am, sa imo Mayor nga Monico iho ni Engineer Kyle Alfonso Festolante, no? So pareha jud mo mga smiling face, mga buutan, very approachable. Di jud ko maula maduol sa inyo, hay. No, so blessed morning, no, kay Honorable Mayor Attorney Al Festolante, no, Municipal Mayor sa San Remigio. And then he is also running for second term, no, as a mayor, no. So Mayor Al, blessed morning. And then God bless you. We are praying for you. Salamat gyud sa imong duaw, pagbisita, being part of 10th and 11th anniversary. No, we're so proud, no, sa imong presensya jud, Mayor. And then sa ato pod nga Vice Mayor, no, kaya Honorable Mariano R. Martinez, no, also, no. So he is running for Mayor also, no. Nag-atbang si Attorney Al, Mayor Attorney Al, no, ato nga kasamtangan nga Mayor diri sa San Remigio. Og ang Vice Mayor nag-atbang sila running for Mayor, no. Si Mayor at Alfonso Festolante is running for the second term, and then si Vice Mayor running for Mayor for comeback, no. So glory to God, no, we're praying for you both, no. So glory to God. And then shout out pud sa ato nga mga unsa 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 man ni? Ha? Okay, so kana Manila pa? Ha? Wala pa. Okay, so blessed morning, no, manana ate. Blessed morning, no, kaning tanan. Then sa ato pod nga mga municipal councilor, Honorable Alfe Rines Corominas Gonzales, blessed morning. And then kay Honorable Conrado Loon, Honorable Lo Ornopia, Honorable Maria Vida Pistolante, Honorable Gisa Faith Olivar, Honorable Joyce Olivar, Honorable Nino Bascon, Honorable Romeo Kaayon, no. So blessed morning, no, kaninyong tanan dia. Thank you for watching, no. Salamat gud sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. And then
Ma'am Bergie Cabatania. Ma'am Bergie Cabatania, ma'am, blessed morning mo. I decree and declare abundant blessings to you and to your family. Whatever your heart's desire, God bless, God give it to you. Receive it in Jesus' name. No? Igsoon, salamat gid sa Ginoo. Just comment down, no? Just share this live to your friends and to your loved ones, especially those who are not yet received Jesus Christ as their Lord and personal Savior. And then labi na, no, katong mga masakito, no. Mga gipang torture ni Satanas through sickness and diseases, no. Just share them, no. Dili niyon para mo sikat ta, no, kay di magita mo sikat sa kalibutan, no. Ang ato diri is para ma-share nato ang pulong sa Dios, kay this is our responsibility, no, to share, to spread the love of God to every person, no. So if you are, kung nag-share ka ni nga live, no, dili ingon nga unsa man, kung dili i-bless ka sa Ginoo, because mata kung ingon nga wala gitan maligag tambal ay wag kita gi-promote nga bisan kinsa nga mga kuan, no. So gani itong unsa ni nagakuan ko sa una, nagawali ko sa Hag Radio, no. Nagawali ko sa Hag Radio kana bang naniduol sa pastor. Pwede ba nga i-advertise nimo akong akong business na ako rin bahala sa imo. Wala ko nagsugot. Na ang bulan beto suna kay 25,000 ang bulan, Hag Radio. So 25,000. Doon siya sa ko ang amo ni ipa-advertise. Nibalibad ko kay ang ako pulong rin sa Ginoo, basin ba inog makalimot ko na kasabaan pa ta. No? So ang ato lang i-promote nato si Jesus Christ. Okay, so shout out po, no, shout out sa tanan ng mga viewers and listeners, no, especially kay Pastor David Rachildon, blessed morning. And then kay Ma'am Bergie, no, Cabatania, morning po Pastor, God bless you always Pastor. Okay, so blessed morning Ma'am Bergie Cabatania, all the way from asan niya, Tambungon. Okay, no, Tambungon. Then salamat po Ginoo sa inyong mga kinabuhi, no, igsoon. Okay. So di ta magdugay. Kay diri ba ta madugay sa mga pero salamat sa Ginoo, no. Blessed morning, no, kaninyong tanan, kanatong tanan. Okay. So Pastor Janet Robles, mahal, I love you. God bless. No, salamat sa inyong kinabuhi gid pod. Nga nagpagamit gid sa Ginoo. Okay, so Luke chapter 20 verses 9 to 18. No? Luke chapter 20 verses 9 to 18. Again, kung namoy pangutana, just comment down. Kung namoy pampuan, no, just comment down. Namoy mga pre-request, just comment down. Kung may babatin po, just comment down. No, gituyo kini nga programa sa Ginoo. Tug kay adunay sulti ang Dios nimo, ug ano na po siya paggabaton nimo. Okay? So Luke chapter 20 verses 9 to 18. No? Luke chapter 20 verses 9 to 18. Ingon din ang sabi ngay may tungod sa mga saop sa parasan. No, verse 9, the word of God says, unya gisultihan ni Jesus ang mga tawo nining sambingaya, may usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan. Iya kining gipasaupan o bilangyaw siya sa sulod sa dugay panahon. Verse 10. Pagabot sa ting pamupo sa mga ubas, nagsugo siya ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang mga ulipon o gipapuli nga walay dala, no? Verse 11. Busa nagsugod na usab siya glaing ulipon, apan gipuspusan usab kini sa mga saop og gipakaulawan og gipalakaw nga walay dala. Unya nagsugod usab siyag ikatulong ulipon, gisamaran nila siya og giitsa ngadto sa gawas. Verse 13. Unya miingon ang tag-iya sa parasan, unsa kay akong buhaton? Ipadala ko ang pinangga kong anak ug motahod gayud sila kaniya. 14. Apan pagkakita sa mga saop kaniya, nag-ingnanay sila, mao kini ang anak sa tagya, patyo nato siya aron maato ang parasan. 15. Busa giguyod nila siya ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. 9.
unsa man kay buhaton sa tag-iya sa parasan, sa maong mga saop nangutana si Jesus. Iyang adtuon, verse 16, iyang adtuon og pamatyon kadtong mga saupa og pasaupan niya ang parasan og lain. Sa pagadungog sa mga tao niini miingon sila, dili unta kana may tabo. Verse 17, unya mitano si Jesus kanila og nangutana, unsa man di ay ang buot ipasabot nining bahina sa kasulatan. Ang bato nga gisilingkuhay sa mga magtutukod kay walay kapuslanan nahimo inong bato nga labing mahinungdanon. Ang tanan nga mahulog ngadto ni atong batuha mapusgay apan ang malugan nini madugmok. Ang ginumagadugang sa pagpanalangin sa mga pulong. Mag-aampo kita. Yes, Father God, yes, Lord Jesus. Yes, Holy Spirit, Father God, I come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Holy Spirit, I acknowledge your presence and your power right this moment of time. Ginoo, wala ako'y mahimo kung wala ikaw. Salamat, Ginoo, kay Lord. Imo kong gamiton. Imo gamiton na akong baba, Father God, as a microphone sa mga pulong. Every word nga mga baba the Spirit and their life. Kung salamat, Ginoo, kay ikaw nagaabli sa kasing-kasing, sa matagusa, sa hunahuna, o bisan pa man, sa among mga dalunggan in the name of Jesus. Lord, without you, I am nothing. Salamat, Ginoo, kay daghan, kay mga viewers and listeners. O Lord, nasabtan na pulong sa dakong kasayon because the Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in our body. Salamat, Ginoo, kay ikaw ang Diyos nga gamhanan. Lord, I am just a microphone sa pulong. Father God, sa tanang viewers and listeners, Father God, Lord, like Apostle Paul, gidala yang panyo og mga tapis ngadto sa mga masakito na nga ayo silang tanan og nanggulang dato mga espiritu. Lord, si Apostle Peter nalandong sa ganino ang mga masakito na nga ayo silang tanan og nanggula ang mga datang espiritu. Father God, right this moment of time, every viewers and listeners around the globe, Lord, as they hear your word, as they watch this live, Father God, Lord, the Holy Spirit is moving upon their physical body, upon their hearts, upon their spirit. And Lord, tanang gapos ni Satanas, ilang gigapos sa imo makanakan, karon, Lord, as they hear your Father God, Lord, in Jesus' name, Lord, akong pagaputlon, pagabungkagon, pagabugto ng tanang gapos ni Satanas, gapos sa balatian, gapos sa problema, gapos sa gubot sa una-una, latagaw na una, gapo sa pagduha-duha sa impulong, gapo sa sa kapobrehon, sa balatian. Satan, demon, evil spirit, I command you, I rebuke you, belows in their body right now, in the name of Jesus. Ikaw, espiritu sa balatian, I command you out in his body right now, in their body right now, in the name, in the mighty name, in the precious name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, tanang mga espiritu nga dili gikan mo, Lord, ang gawas na, Lord, as they hear your word, Father God, as they hear the voice of your anointed servant in the name of Jesus. Salamat, Father God, Lord, sa billions ng mga viewers and listeners around the globe. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ. Lord, according to word, Father God, ang tanan nga John chapter 14 verse 12, ang tanan mo to kanimo maghimo sa mga butang, imo ginahimo og maghimo paglabaw panini kay maadto man ko samahan in Jesus name. Karon, Father God, Lord, samtang, Lord, nagapaminaw ko sa pulong, Father God, Lord, the Holy Spirit is moving upon their physical body, upon their hearts, and upon their spirit in the name of Jesus. Salamat, Lord, sa anointing nga gikan kanimo nga rikanak og ngadto sa mga viewers, Father God, in Jesus, Lord, as they hear your, Father God, Lord, aduna kay gisult og gibuhat kanila, Father God, in their physical body as they hear your word. Thank you, Father God. Salamat, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. Disi, alia, kagay ko. Okay, so, no, okay, Dap Church, Pastor. Okay, blessed morning, no, sa Dap Church, under ni Pastora Perlita Cornelio,
no? Thank you for watching, no? A shout out sa tanan, no, nga mga kaanakan sa Ginoo sa Dap Church, no? Dap Assembly of God, no? Especially kay Pastora Perlita Cabatania, no? And Pastora Perlita Cornelio, no? Then kay Ma'am Virgie, no? Cabatania. Thank you for watching. Okay, so sa atong pagtuon, no? Pagpamalandong sa pulong sa Diyos ng kabuntagon. Kanabang ansambingay mitungod sa mga saop sa parasan. No, ako ginatanaw ba, no? Ako siya ginatanaw ba kana bitang punto nga no, ingon diri. Hi, ali nagatas oh. Dili ka pikas. Akong ginatanaw diri igsoon. Ako basaw na, nindot kay ni siya igsoon para natong tanan. Unya gisugilan ni Sus ang mga tao niining sambingaya, no? Usa ka butang kanabang sa unang panahon sa while Jesus was here in this world, bisag asa siya paingon, magasulti gyud siya, magwali gyud siya sa pulong sa Dios. Magwali gyud siya sa pulong sa Dios. And then it is precious kaayo, no? Nga kanabang makadungog sa pulong sa Ginoo. Sa una ang mga tao bisag asa paingon si Jesus, no? Bisag asa siya paingon sa unang panahon. Adto man sa merkado, adto man sa kaumahan, baybayon, daghang mga tao nga magasunod-sunod siya ug maminaw sa pulong sa Dios. Hello? So, kung naman pagayo, una, gisugilan ni Jesus ang mga tao niining sambingaya, no? Kumbaga karon, ikaw nga naminaw karon ang Ginoo adunay ni gisulti kanimo, no? So, salamat sa Ginoo ba kay pag mata pa lang nimo, no? Pag mata pa lang nimo, pulong sa Dios na ang imong gipaminawan. Wow, glory to God for that. No? Pulong na sa Ginoo gipaminawan, ganuman. Dili ba yata ng tao na minaw sa pulong sa Dios? Paano sa alaya? Dili ba yata ng tao na minaw sa pulong sa Dios? Musing ubang mga tao, igsoon, walay panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Og salamat sa Ginoo, no, kay usa ka, no, nga naminaw sa pulong sa Dios nini nga kabuntago, no. Dili tanang tao igsoon, no. Dili tanang tao na minaw sa pulong sa Dios. Ang uban gani wala sila'y panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos magsuon, no? Wala sila'y panahon, no? Wala sila'y panahon sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos igsuon. Muna nga kuntang pagayo, agoy. Muna'y pinakabati kaayo nganuman. Tungod kay dili tanang panahon, dili tanang tao na minaw sa pulong sa Diyos. Kabalubag igsoon nga every time, no, take note, every time we listen the word of God, first and foremost, God is pleased sa imong kinabuhi, no? Ang Diyos nalipay sa imong kinabuhi. Kay imo siyang gipaminawan, no? Dili baya tanang tao na minaw sa pulong sa Dios. Ug dili ta mo na ingon di ba sa Genesis, no? Genesis chapter 6 verse 5, no? Genesis chapter 6 verse 5, no, to verse 5 and 8. Ingon di ang pulong sa Ginoo, no? Ang tanang tao nakita sa Diyos nga tanang tao dautan lamang ang ilang mga ginahimo, no? Nakita sa Diyos nga madautan lamang ang ilang mga ginahimo. Every imagination of their hearts are all evil. But you know what? Ingon diha ang pulong sa Ginoo. But Noah found grace in the sight of God. Noah found grace in the sight of God. Pasabot, sa tibuok kalibutan, mga igsuon. Take note. Sa tibuok kalibutan, the whole world, you know, the whole world, only Noah found grace in the sight of God. Pasabot, sa tibuok kalibutan, si Noah lang ang nakapalipay sa Diyos. Nga naman, si Noah lang ang naminaw sa pulong sa Diyos. Hello? Sinuwa lang ang gistoryahan sa Diyos tungkay sinuwa lang ang naminaw sa pulong sa Diyos.
Sa kadagang tao sa daang kalibutan, 9 billion people around the globe. Igsoon, usa ka nga naghatag og panahon. No? Usa ka nga naghatag og panahon sa Dios. No? No, blessed morning no kay Ma'am Michelle RCP. Ma'am Michelle RCP, God bless. I decree and declare abundant blessings to you and to your family, whatever your heart's desire. God give it to you, receive it now in the name of Jesus. God bless, no, Ma'am Michelle. Igsoon, unya, gisugila ni Jesus ang mga tao nining sambingaya, no? Si Jesus, musulti siya sa imo, ha? No? Ang Ginoo, musulti siya sa imo, pero maningon, dili tanang tao naghatag og panahon para sa Dios. Salamat si Ginoo kasi nang gipukaw kas Ginoo karong adlaw. You give time to God by listening this program. No. Igsoon, dili ingon na pasikat no. I am just a microphone. God is using me as a microphone because God has something to tell you right now. No? Na ay isulti ang Dios kanimo karon using me. No, and it is not accident nga naminaw ka because God has something to tell you and then God has something to do with you right now. Glory to God. Okay, so muna ingon, unya gisugilan ni Jesus ang mga tao nining sambingaya, take note, dili tanang tao naghatag og panahon sa Dios. Dili tanang tao naminaw sa Dios. Dili tanang tao naghatag og panahon sa Dios ug naminaw sa Dios. Ang uban, pagmata sa buntag, unsa na gikubian. No? Pagmata sa buntag, unsa na gitrabaho. Pagmata sa buntag, unsa na hunahuna nila. Hello, but you know what? Inunta ka. Samtang naminaw ka, nagtanaw ka nini nga live, ang Diyos nalipay diha nimo. Sa imong pagpaminaw nini nga live o sa imong pagpaminaw nini nga live, you are listening not me but you are listening to God because I am God's microphone. Muna ingon sa ato mga term ba? Sa ato mga term, dili nagbasol ang Dios nga gipukaw kaniya. No. Dili nagbasol, dili nagmahay ang Dios nga gipukaw kaniya. Tungod kay imo siyang gihatagan og panahon, no? Imo siyang gihatagan og panahon ug naminaw ka sa iyaha, no? So blessed morning no kay Ma'am Cathy Castillo. Ma'am Cathy Castillo, no? God bless Ma'am. I decree and declare abundant blessings to you and to your family, to your life and to your family. Whatever your heart's desire, God give it and receive it right now in Jesus' name. Ma'am Cathy Castillo. Now, Genesis chapter 6 verse 5, the Word of God says, no? Genesis chapter 6 verse 5. Naigon ang pulong sa Ginoo. Ako basaon na, ingon dire, verse 5. Unya, nakita sa Ginoo nga hilabihan, kadautan ang mga tao sa kalibutan. Kanunay lamang ngilad ang ilang huna-huna. Verse 6. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tao diya sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Hello? Glory to God. Ang Dios wala nagbasol, wala nagmahay, naggipukaw ka pa niya karong adlaw. Tungod kay naminaw ka. No, dili tanang tao igsuon. Dili tanang tao igsuon ang naghatag og panahon sa Dios. Dili tanang tao nagapaminaw sa Dios. Hello. Ang uban, grabe ka busy sa kaugalingon. Busy for business, busy for making money, busy for their work, busy for themselves.
but they are not busy for God. Which is, wala sila nagbisi para sa Dios, but it is God who waking them up. No? Ang Dios may nagapukaw kanimo. That is why igsuon sa dapat maningon nga dapat hatagan, no? Hatagan natong panahon ang Dios. No? Dapat hatagan nimo og panahon ang Dios, mga igsuon. Pagmata sa buntag, sige, basa kag Biblia, paminawa ang Dios. Kay nasa iistorya nimo. Mao mabit igsoon daghan kay mga takar ang kinabuhi gubot paslukot kanang pagmata sa buntag, dili man ang Dios ang ginauna. Dili man ang Dios igsoon mo'y ginapaminawan. Bisan pag nakadungog na sila, dili gyud sila ganan maminaw. Hello. Kinsa nagpukaw nimo karon? Kinsay nagtugot nimo karon na makamata ka pa? Hello, di ba ang Dios? So why mo ba dili kana bitong point nga di kana buhato nato no sa Tagalog pag gagawin natin ang mga bagay na hindi na makapagpasaya sa Panginoon. Hindi yung mga bagay na nakapag ano tawag doon? Kana bang magmahay ang Dios, no? Nagmahay ang Dios nga gipukaw pa kanya, kumbaga nagsisisi ang Panginoon kung bakit ka pa niya ginising. Kasi wala kang time sa kanya, 'di ba? At glory to God, mga kapatid, hindi lahat ng tao ay nagbigay ng panahon sa Diyos. Hindi lahat ng tao binigyan or nakikinig sa Diyos. Di ba? May mga tao dyan, sobrang yaman. Walang panahon sa Diyos. Tingnan mo pagdating ng panahon. Nagising na lang sila sa reality na andun na sila sa ospital. Nakaratay na sila sa banig. Kahit yung sarili nila, hindi na nila magawang linisin kahit yung puwet nila. Kahit pagka hindi na nila kayang magsubo pa sa sarili nila. Because they have no time for God. Ang pinga na, wala na ba, naikuan, feel, ano na. Muna ko yung tanong pag-igsoon, glory to God. Hindi lahat ng tao nagbigay ng panahon sa Diyos, nakikinig sa Diyos. No, blessed morning, Pastora Janet Robles, mahal, blessed morning. No, and then God bless. I declare abundant blessings to you and to your life and all of us. No, so whatever your heart's desire, glory to God, makauwi ka na, magkasama na tayo. No, so God bless, receive it in Jesus' name. So kapatid, kabalo ba ka ang pagpaminaw sa pulong sa desisyon? Mahimo ka nimong bulahan. Hello? Jesus himself say that, no? Lahat ng nakikinig sa kanya, no? Lahat ng nakikinig sa kanya, mga kapatid, blessed, no? Luke chapter 11. No, Luke chapter 11 verse 27 to 28, no? Nag-ingon si Jesus. Verse 27, sa diha ang nagsulti pa si Jesus niini, may usak ka babay nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao. Ubing kanya, bulahan ang babay nga mo'y nagsabak ug nagpasusok kanimo. Verse 28, apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Hello, blessed. Maningon ba? We are so blessed. Bulahan kabalo ba igsoon? Sa pagpaminaw pa lang nimo igsoon, maningon ba? Sadang naminaw ka sa pulong sa Dios, sadang nagbasa ka, naminaw ka sa live. Dili baya ako imong gipaminawan. It is God nga imong ginapaminawan, mga kapatid. So samtang naminaw ka, ang Dios, kanabang nalipay ang Dios o wala, manaingon ba, sa kadagang tao sa kalibutan,
nga nagbuhat og sala, igtanaw niya sa kalibutan, madismaya siya, magmahay siya, pero inigtanaw niya sa imo, no? Inigtanaw niya sa imo nga nagnaminaw ka siyang pulong, ang Dios nalipay. Manaingon nga, Noah found grace in the sight of God. Only Janet, only, Michelle Cabatania, no? Michelle RCP, Bergie Cabatania, Roslyn Sontosidad, Solon, and then kay Ma'am Cathy Castillo, inigtanaw sa Dios, da nimo. Malipay siya. Kabalo ba ka nga ang pagpaminaw nato sa pulong sa Dios, pagbasa nato sa pulong sa Dios, every morning, bulahan kayo ka. Hello? Bulahan kayo ka igsuon. No? Bulahan kayo ka. Nga naman, dili ka lang naminaw sa kuwa. But you are listening to the King of Kings, the Creator of the universe. So, if you are listening to God, God is blessed to you, or God is blessing to you, then, i-bless ka sa Ginoo. Nga naman, every time we listen to God, ado na siya isulti diri nato. No, next. Blessed morning, Pastor, MTLDC family, ug sa tanang viewers and listeners around the world. God bless, glory to God. Oh, salamat kay Pastor Janet. Oh, ingon niya po sino. May usa ka tawo nga gugmad og parasan, iya kining gipasaupan og milangyaw siya sa julod sa dugay panahon. No, diri to makitigson nga ang Dios day aduna siya gipiyal nato. No, ang istorya diri makita nato di nga okay na istorya diri sa verse 9, no, usa ka tawo nga adunay parasan, no, ato to make long story short, usa ka tawo nga adunay parasan, and then iya kini gipasaupan og mga tawo, no, and then sa hapit na sa nang harvest na, nagpadala siya didto iyang mga ulipon anong pagko sa iyang bahin, no. Kumbaga, verse 9, may usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan, iya kining gipasaupan og milangyaw siya sulod sa dugay panahon. It means everyone ubas ang Dios adunay gipiyal nato. No? Adunay ginapatra nato, kumbaga natay assignment na siya gipiyal nato, no? Naghatag siya natong usa ka butang, no? Naghatag siya natong usa ka butang, or else aduna siya we are just a caretaker, no? Aduna siya gipaatiman nato. Unsa bang butang nga ang gipaatiman sa Dios nimo? Unang-una, no? Ang yader is parasan. Saan ni pud nga kabuntagon igsuon, no? Saan ni pud nga kabuntagon igsuon, no? Okay, Ma'am Erineo, blessed morning, ma'am. Ma'am Erineo, all the way from Montalban, Rizal. No, Ma'am Weng, God bless. I decree and declare abundant blessings to you in all aspect of life. Not you only, but also to your family. No, kay Sir Bibot, tama ba? Sir Boyet, no? Sir Boyet, Sir Justin, and then kay Ma'am Jasmine, no? I declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life. Whatever your heart's desire, God give it to you and receive it right now in Jesus' name. Igsoon, palenta. No, so, everyone ubas, verse 9, may usa ka tawo nga nag-ugmad og usa ka parasan. No? Mag-ugmad og parasan, iya kining gipasaupan. O bilangyaw siya sulod sa dugay panahon. Okay, igsoon. Everyone ubas, God is giving us, or may mga bagay na He entrusted to us, no? May mga bagay na pinahiram ng Diyos sa atin, or ano ba tawag doon? May term yun eh. A servant, ano pa? You are just a caretaker. Ano term doon? May term ako eh. May term dyan eh. Yun bang servant, then may gipiyal sa imo, no? Adunay gipiyal ang Dios diha nimo, no? To God be the glory, okay. Adunay gipiyal ang Dios diha kanimo.
no? That person or that man nga naa siya vineyard, it is God. Then adun siya gipial nimo. Adun ay mga butang na gina-interest ang Dios diha nimo. Pwede, number one, the things that God entrusted to you, number one, your life. Number two, your position. Number three, your talent. Number four, your time. Okay. So again, God has something nga gi-entrust niya sa imo, no? Ang Dios adunay mga butang nga gi-entrust niya sa imo. Number one, your life. Number two, your talent or ability. Number one, your life. Number two, your talent or ability. Number three, your treasure. Number four, your time. Number five, your family. Okay. So, isa-isay natin. God entrusted you your life. It means, your life that you have right now is being entrusted to God, to you. Time will come, babawiin na yan. Habang andyan pa yan sa'yo, you need to taking care of it. No? Yung buhay mo. No? Since birth until now, kagaya ko, 44 years old. He entrusted me life. Dapat, because He entrusted it in me, I will use it. I will taking care of it. I will use it to glorify Him. Your life. Your talent. Your ability. Your talent. Siguro ang galing mong ang galing mong mag-drawing. Ang galing mong kumanta. No? So, kumbaga may talent ka, alam na natin yung mga talent eh. Saan mo ba yung ginagamit? Pinahiram lang yun sa atin. Kagaya ng iba, may mga singer dyan. Ginagamit yung talent nila for their life. Kumbaga. No, blessed morning, watching Kauban, Gospel, o Gugi, si Uncle daw. Blessed morning no, kay Gospel, kay Gugi, and then kay Clint Jan, kay Susie, and then kay Marjon. No, Sosilin Canilio, no, sa ako mangudya. God bless. God bless you more abundantly in your life and your family and your three chikiting, no, sa ako magpagumangudya. No, in all aspect of life, receive it now. God bless you. God bless you. God give it to you. Receive now in Jesus' name. I decree and declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life. No, God bless, no? Kay Gospel, kay Gugi, o kang Susi, o kay Marjon. Blessed morning po. Now, ano ni siya? First, your life. That is God entrusted to you. Yun siya paggamit. Kaya naman, kinabuhi ni mo karon gigamit ba ni mo sa Ginoo? Hello? Ang kinabuhi ba ni mo karon? Ang good health ba ni mo karon? Gigamit ba ni mo para sa Ginoo? Or busy lang kasi kaugalingon ni mo? Hinumduman na to, gigamit na, gipahula mas Ginoo sa ato. Your health? Hello. Gigamit na sa Ginoo sa imo ha. Gihatag or gipahulaman na sa Ginoo sa imo ha. Time will come, babawiin yan. No, kumusta ang buhay mo? Ginagamit mo para sa Kanya? No? Yung buhay mo ba ngayon, kagaya ko, 44 years old, ikaw, anong edad na ka? No? Pila na ba edad mo? Since birth until now, ang tanong, ginagamit mo ba yan to glorify Him? No. Kumusta man? Yung buhay mo, kumbaga, napuslan ba si Ginoo? Kumbaga, napapakinabangan ba yan sa Diyos? Or iba ang nakikinabang dyan? Iba ang pinagamit mo dyan? Ginagamit mo ginagamit mo sa sarili mo lang? Or pinahiram mo kay Satanas? Next, hindi lang your life, your talent, your ability. Kagaya ng mga singer, may magandang mga boses, no? Asa na ginagamit yung buhay nila. Naalala ko tuloy si April Boy Rino.
ang sikat-sikat nun. Kagaya ko nga, paborito ko yung singer si April Boyrino eh. Kasi pag kumanta ko, dapat susundin. Bang mag-April Boyrino dyan. Sundon sa kong tingin ni April Boyrino. Kaya ganaan ko sa tingom. Pag-abot sa panahon, asa na yun? Kasi yung minsan, yung abilidad na binigay ng Diyos sa atin, ipinagkaloob sa atin, pinahiram sa atin, ginagamit natin para lang sa sarili natin. Pinahiram natin kay Satanas eh. Pinahiram mo kay Satanas eh. Kaya nga, kumusta na? Yan pa yung nagpapahamak sa'yo. Yung mga bagay na pinahiram ng Diyos sa atin, pag hindi natin gagamitin sa Kanya, yan yung ikamatay mo. Your life, your talent, your position. Minsan yung pera mo, minsan yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung kayamanan mo. Ginagamit mo lang sa sarili mo. Pinahiram mo kay Satanas. Kaya nga, yan nagpapahamak sa'yo. Minsan gagamitin mo pa para mapalayo sa Panginoon. May pera ka na, may sasakyan na, maganda yung buhay mo, bakit magsisimba ka pa? Busy ka sa business mo. Busy ka sa business mo, busy ka sa tindahan mo, busy ka sa, minsan, yung mga bagay na pinahiram ng Diyos sa atin, ito pa yung ginagawa mong alibay para mapalayo sa Diyos. Time will come, babawiin yan. Mawawala yan sa'yo lahat. Minsan kasi, yung buhay, yung talent, yung ability, yung kayamanan, ginagawa mo na lang, no? Ginagawa mo na lang na alibay para mapalayo sa Diyos. Maraming tao hindi na nagsisimba dahil may business. Maraming tao hindi na nagbasa ng Biblia kasi sobrang busy. Maraming tao ngayon, maraming mga tao may talent, nawala na eh. No, blessed morning no kay Ma'am Lor Orias Carion. Ma'am Lor Orias Carion, blessed morning. No, hello, blessed morning pastor. No, blessed morning no all the way from watching from Davao City. Wow, glory to God. No, glory to God. No, Ma'am Lord Orias Carion. Ma'am, God bless. I decree and declare abundant blessings to you and to your family. Whatever your heart's desire, God give it to you and receive it right now in Jesus' name. God bless you in all aspect of your life abundantly in Jesus' name. God bless po kay Ma'am Lord Orias Carion from Davao City. Okay, kapatid? Minsan dito ba makikita natin na dahil mga tao sobrang yaman na, may talent, may buhay nila, yung abilidad nila, yung talent nila, yung kayamanan nila, yung pamilya nila, ginagamit na minsan upang mapalayo sa Diyos. Hello? Di ba? Sad to say, may mga tao ngayon na binigyan ng Diyos ng mga ability or talent or abilidad. Pero ito pa yung ginagamit nila para alibay nila para mapalayo sa Diyos. At yun din yung nagpapahamak sa kanila. Di ba? Nakita ko sa Facebook, yun daw mga Beatles ba yun? Beatles ba yun? No? Sabi nila, no, yung sa Beatles daw ba? Iyon ko Beatles ba yun? Yun ba? Sabi nila, mas sikat pa sila kay kang Jesus Christ. Hello? Minsan yung mga talent, yung ability, yung kayamanan, yung time, yung family, yung friends mo na binigay ng Diyos sa'yo, pinahiram ng Diyos sa'yo, ito paminsan ang ginagamit mo natin ng tao upang mag-excuse sa Diyos. Upang mapalayo sa Diyos. No, blessed morning no kay Ma'am Jello Quijano. Ma'am Jello Quijano, God bless ma'am, no? Ma'am Jello Quijano, ma'am, God bless. I decree and declare abundant blessings to you and to your family, to your life and to your family in all aspect of life. God bless, receive it now in Jesus' name. Ma'am Jello Quijano, God bless po.
Muna ko limutan pagayson. So kan ba? Muna yung diri ba nga ang usa ka tawo nga adunay parasan, no? Verse 9, may usa ka tawo nga adunay giugman nga parasan, iya kining gipa sa upan sa iyang mga saop sa dugay panahon. Kumbaga, God give you life, God give you talent, ability, treasure, time, friend, family. He entrusted it to you. Pinahiram ng Diyos sa'yo, pinaalagaan ng Diyos sa'yo. Occupy till I come. Gagamitin mo yan to glorify God. Ibinigay ng Diyos sa'yo yan, yung buhay mo, yung talent mo, yung kayamanan mo, yung family mo, yung treasure mo, yung connection mo. Ang problema lang, ginagamit minsan, hindi lang minsan, kundi ito yung ginagamit na alibay na mga tao upang mapalayo sa Diyos. Diba? Tingnan mo ngayon, yung mga tao na walang panon sa Diyos, nakaratay na ngayon sa higaan. May mga talent, ginagamit sa sarili. Hindi na naglilingkod sa Panginoon kasi sobrang busy. Hindi na makasimba kasi may concert doon, kahit na Sunday. Grabe, no? Pag may pera ka, pastor, hindi mo na ako makapagsimba kasi may pupuntan kami doon, may titingnan kami doon. May business kasi, pastor, na opening ba? Kailangan. Hello. Yung good health mo, kayamanin mo. Yung good health mo, kapatid, binigay ng Diyos sa iyo yun. Para magamit mo para sa Kanya. But sad to say, ginagamit yung good health mo na hindi naman kapagsimba eh. Pastor, may pupuntan kami, may outing kami, pastor. May ano kami, pastor. Sige lang, next Sunday makasimba kami. Hello. Blessed morning, no, kay Sir Ranilo Vargas Negro, sir, with Ma'am Mary Rose. No, Sir Ranilo, God bless. I declare abundant blessings to you and to your family. In all aspects of life, God bless you. And then also kay Ma'am Mary Rose. No, Ma'am Mary Rose. God bless you both. And then God will give you what the desires of your heart. Receive it now in Jesus' name. Kapatid, sad to say, no, binigay lang yung buhay sa iyo. Binigay ng Diyos yung buhay sa pinahiram na ng Diyos yung buhay mo. Yung talent mo, yung ability mo, yung pera mo, yung kayamanan mo. But sad to say, saan mo ginagamit ngayon? Minsan nga, pinahiram mo pa. Minsan nga, ito pa yung dahilan. Kaya nga minsan, di ba? Kaya nga minsan, nagkakasakit ka na lang para ma-realize mo ba? Kasi minsan, kapatid, wala ka ng panahon sa Diyos. So busy sa business mo eh. Busy sa business mo, pastor. Busy kasi ko sa business ko ngayon. Kasi, pastor, ito. Wala akong time sila, pastor. Grabe. Busy yung namin, yung company namin ngayon, pastor. Busy yung company namin ngayon. Tapos, may outing kami. May mga transaction na, pastor. Kailangan ko pang alam mo, minsan, hindi lang minsan, ang Diyos namimiss ka na niya. Every Sunday, asan ka na every Sunday? Hindi ka na niya nakikita eh. Hindi lang every Sunday, but every day, hindi ka na nakikita. Ginising ka ng Panginoon, but yet hindi. Ginising ka pa ng Panginoon, pero hindi ka na nagpaparamdam sa Kanya. Kaya nga, minsan, namimiss na ang Diyos sa'yo. Kaya nga, yung finances mo, biglang, instead na biglang na bankrupt ka eh. Grabe, ang lakas-lakas mo na. Ang lakas-lakas mo pa, batang-bata pa ng edad mo, pero wala ka ng panahon sa Diyos kasi andyan na sa'yo lahat. Kaya nga, nagkakasakit ka. Kaya nga, nadidisgrasya ka. Kaya nga, na-aksidente ka kasi namimiss ang Diyos sa'yo. Ginising ka na. He provide everything you need, but yet, kapatid. Okay, patuloy tayo. Verse 10. Verse 9, may usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan, no? Luke chapter 20 verse 9 to 18. No, verse 9, may usa ka tawo nga nag-ugmad og parasan, iya kining gipa sa upan og milangyo siya sulod sa dugay panahon. Verse 10,
Sa pagkapunta sa tigpamupo o tigpamupo sa mga ubas, nagsugo siya mga ulipon ngadto sa saop aron iya kining aron iyang pagkuha sa bahin sa abot. Apan gipuspusan nila ang ulipon o gipapauli nga uli dala. Verse 11. Busa nagsugo na siya laing ulipon apan gipuspusan usab kini sa mga sapo gipakaulawan o gipalakaw nga walay dala. Verse 12. Nagsugo sa ikatulong ulipon gisamaran nila og giit sa ngadto sa gawas. Hello. Verse 13, unya mingon ang tagya sa parasan siya kaya kung buhaton ipadala ko ang pinangga kong anak og unya motahod sila kaniya. Kapatid, ito 'yon. Ilang bisis na ba ang Diyos? Ilang bisis ka na ba tinawagan ng Diyos? Ilang bisis ka na ba tinawagan ng Diyos na yung buhay mo, yung good health mo, every Sunday magsimba ka? Sample. Pinagkalob ng Diyos sa'yo yung paningin mo, yung mata mo. May Bible dyan sa'yo, hindi mo nibasa. Mas aktibo ka pa sa cellphone. Nagbabad ka ng ilang oras hanggang magdamag sa cellphone. Pero sa Biblia, 10 minutes, tapos ka na. Di ba? Ilang oras ka ba nagbabad sa cellphone? No. Ilang oras ka ba nagbabad sa cellphone? Tapos pag Bible, ilang minuto lang ba? Hello? Wala, kung titingnan mo mga kapatid, yung mata mo binigay ng Diyos sa'yo. Sabi na po yun, okay, baka pwede na, no? Kukuhanin ko yung, yung party ko. Many times, God saying to you, magbasa ka ng Bible. Ayaw mo. Magbasa ka na ng Bible. Ayaw mo. Pero sa cellphone, grabe, ilang oras na kang nakababad. Time will come. Nasira na yung mata mo. No? Nasira na yung mata mo. Nag-antipara ka na. No, blessed mo niyo kay Pastor John Mark Declaro Lalaan. Pastor John Mark, no, classmate ko sa seminary, no. Pastor John Mark, God bless you more abundantly. I declare abundant blessings to you and to your family in all aspect of life abundantly in Jesus' name. Receive it in Jesus' name. Pastor John Mark Lalaan. Kapatid, yung mata mo, no, ginagamit mo saan? Now, blessed mo ning urso kay Sir Rolly Layahon. Sir Rolly, God bless. I declare abundant blessings to you and to your family. Whatever your heart's desire, God give it to you. Receive it now in Jesus' name. Kapatid, yung mata mo, kumusta na? Asa mo ginagamit? Kaya nga, malabo yung mata mo, nag-eyeglass ka na eh. Kasi, binigay ng Diyos sa'yo yan, pero saan mo ginagamit? Yung tenga mo, binigay ng Diyos sa'yo. How many times na tinawag ka na pa yun, hindi mo pinakinggan. Kaya ngayon, kumusta ka? Kumusta yung pandinig mo? Minsan, malabo na eh. Yung katawan mo, binigay ng Diyos sa iyo yun. The Word of God says, Romans chapter 12, verse 1 and 2. I wish you to therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. No? Yun bang I wish you therefore, by the mercy of God, that you present your bodies. Bakit plural? Kasi your bodies have many parts. Saan mo ginagamit yung katawan mo? No. Yung bata ka pa, saan mo ginagamit? Hanggang ngayon, saan mo ginagamit? Kaya nga, minsan, dami ng mga taong yun na stroke na. Hindi na makalakad. Kasi, binigyan ng good health, hindi ginagamit sa Panginoon. No? Many times, gali dito sa text natin, many times na 3 bisis na pinapadala yung kanyang mga servant, pero pinagtatawanan, binabugbog, pinapahiya. Then ito pa, verse 14. No? O verse 13, unya mingon siya ngadto sa unya mingon siya siyang sa antay sa parasan unsa kay akong buhaton. Ay padala kong pinangga kong anak ug ug mutahod gayud sila kanila. Verse 14, sa pagkakita sa mga saop kaniya naginanay sila mao kini ang iyang anak patyo nato siya. Aron matong parasan busa giguyod nila ngadto sa gawas sa parasan og gipatay. Okay, igsuon. No? 3, 4 na bisis, tatlong servant, tapos anak.
kinukuha na niya yung party niya eh. No? Kinukuha niya yung party niya, but the problem is, hindi binigay. No, sa atin, how many times, no? How many times that God is, yung katawan mo, gamit mo para sa akin. No, blessed morning, no, kay Sir Alan Portalisa, sir. Sir Alan, God bless you more abundantly. I declare and declare, I declare and declare abundant blessings to your life and to your family. No, whatever your heart's desire, God give it to you. Pastor Marvic, Jero, blessed morning. No, I declare and declare abundant blessings to you and to your family abundantly in Jesus' name. So kapatid, no, alam naman natin that itong verse na to is it is says about Jesus, no? Many times ang Diyos nagtawag sa atin eh. Yung mga bagay na nag-i-entrust ng Diyos sa atin eh. Yung buhay mo, yung time, yung kayamanan mo, minsan kapatid, how many times that God is, yun bang, give me time. Sa buhay mo, gamitin mo yung buhay mo para sa akin. Yung talent mo, yung katawan mo, your body parts, your eyes, your ears, your mouth, your hands, your feet, gamitin mo to glorify God. Yung kayamanan mo, yung ability mo, yung talent mo, yung family mo, God is entrusted to you. Minsan yung family natin, grabe, hindi mo na binigay mo lang yung mga pangangailangan nila materially, pero sa spiritual hindi mo binigay. Kaya nga, kumusta ngayon? Hello? Di ba? Kumbaga sa ating kapatid dito, as I am talking to you as a child of God. No? Maraming bisis ang Diyos nagparamdam sa atin eh. Tinatawag tayo ng Panginoon eh. Uy, kumusta na? Ginigising kita, binigyan kita ng buhay, ginigising kita, I'll give you everything what you need. I am protecting you, but why you don't give me a time? Why you don't give me a time to listen? No? Kahit na 10 minutes lang, magbasa ka ng Bible, kahit 1 oras lang, you pray for God. Kahit 1 oras lang nagbabasa ka ng Bible, nagmimedit, pastor, busy kasi pastor eh. Okay, gumising ka ng umaga. Di ba? Ako nga minsan, hindi lang minsan, naalala nyo, na-observe nyo, every morning, minsan, hindi pa 5 a.m., pero gulat ka. 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m., minsan nga 12, 1 a.m., ginising ka na ng Panginoon. Tapos paggising mo, may sinasabi sa'yo, magbasa ka, mag-pray ka, usap tayo. Kasi antok ako eh, tulog ka balik. Di ba minsan ganun? Na-observe nyo yun? Wala lang, nagising ka lang. Dapat, nagising ka, alam mo ba kapatid, sa magtulog ka, patay ka. Pero ginising ka ng Panginoon kasi gusto siya makipag-usap siya. Alam, di ba, alala mo, minsan na-observe mo, na mga alas 2, alas 3, mga madaling araw, ginising ka ng Panginoon. Tapos first and foremost na sinasabi sa iyo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka. Pero hindi ka nagpi-pray. Minsan yung buhay mo, yung katawan mo, saan mo na ginagamit? Kaya minsan nagkakasakit ka para maalala mo yung katawan to, binigay to sa akin ng Panginoon, dapat gamitin sa Kanya. Yung family ko, binigay to sa akin ng Panginoon, dapat dalhin ko sa Kanya. Yung pera ko, binigay sa akin ng Panginoon to, dapat gagamit ko to glorify Him. Ito pag ginamit mo ito, naging alibay para malayo ko sa Panginoon. Hello? Di ba? Kaya nga sabi dito sa verse verse 8, verse 15, busa giguyod niya sila ngadto sa gas sa parasog gipatay. Nanunsa man ka ang buhaton sa tagya sa parasan sa maong saop nangutana si Jesus. Verse 16, yang adtuon og pamaton kadtong mga saupa og pasaupan og ang parasan og lain. Sa paganog nini sa mga tao mingon sila dili unta ka na may tabo, di ba? Ibig sabihin sa atin, alam naman natin it speak of Jesus na pinapako sa cross. Pero sa atin sa Christian ba? May mga bagay na gina-entrust ang Diyos sa atin. No? Minsan nga may mga bagay na gina-entrust ng Diyos sa atin. At niremind niya tayo na bigay niyo yung part niya. Sample.
sa isang linggo, 7 araw. Isang araw lang ang hiningi ng Diyos sa atin eh. The 6 days, sa'yo yan eh. Tapos ang Diyos, isa lang, hindi mo pa naibigay. Yung sa financial naman, 10% lang sa Kanya eh. Kung may 100 ka, may 10 pesos sa Diyos eh. May 10% sa Diyos, hindi mo pa binigay. Di ba? Pagising mo sa umaga, dapat mag-pray ka. Pasalamat ka, magbasa ng Bible, hindi mo nagawa. Di ba? Kaya nga dumating ang panahon, pag yung mga bagay na binigyan ng Diyos sa iyo, hindi mo ginagamit para sa Kanya. Ginagamit mo lang sa sarili mo at pinapahiram mo pa, pinapagamit mo pa kay Satanas. Time ka, babawiin yan sa iyo. Di ba? Kaya nga may mga tao ngayon, walang time. Nung bata pa, walang time sa Panginoon. Grabe, walang time. So busy. Ngayon, stroke na. No, na-stroke na. Hindi na makalakad. Nag-wheelchair na lang eh. Kahit na pagsubo sa pagkain, kahit na paglinis ng puwet, hindi na kaya eh. Hindi makaya Bakit? Nung okay pa yung katawan nila, saan nila ginagamit? Kaya nga, maniningil talaga ang Diyos eh. Di ba? Wala kang sakit ngayon. Ano bang ginagawa mo? Pag minsan, pag malakas yung tao, Sunday, para bang ang tagal-tagal magising para magsimba ka o hindi? No? Lunes hanggang Sabado, grabe. Aga magising, alas 5 pa, alas 4 pa, gising na, alas 6 na, alas 5, ready na para sa trabaho. Parang hindi malilate. Pagdating sa linggo, anong oras? Late pa. Late pa magsimba, tapos pag manghingi sa Diyos, pag magpipray sa Diyos, wagas. Lord, gusto ko ganito, yung Fortuner. Tapos gusto pagdilat mo na mata, agad-agad andyan eh. Pero pag ang Diyos na yun bang maningil, oy, gamitin mo yung katawan mo. Yung talent mo, gamitin mo. Magkanta ka para sa akin. Hello? Hindi. Diba? Kung ikaw kaya yun. What if ikaw ang Diyos? Ikaw ang Diyos, tapos yung mga tao, binigyan mo ng araw-araw, pinoproteksyonan mo, binigay mo yung need nila every time, whatever they're asked, binigay mo, ginising mo, binigyan ng good health, kagaya ng binigay niya sa'yo. Tapos wag ikaw na kailangan mo na siya. Ayaw. Ang tigas-tigas eh. Magising ka na umaga para magsimba ka, ayaw. Hindi magbasa ng Bible. Tapos, kung ikaw pa yun, ano pa yung gagawin mo? Diba? Maraming business na, kapatid, kung naalala mo, kung na-observe mo, marami ng business ang Diyos nagpaparamdam sa'yo. Marami ng business na ang Diyos tumawag siya sa'yo. Uy, kumusta ka na? Ginising kita kanina, everyday kita ginising. Everyday kita, every second, hindi kita pinapabayaan, pinapahinga na, humihinga ka pa eh. I'll give you everything you need. I'm protecting you wherever you go. Whatever you ask for, binigay ko eh. Tapos, kumusta ka? Pag ang Diyos naniningil sa'yo, binigay mo ba? Gusto mo, pag mag-pray ka, pag dilat mo ng mata, gusto mo, andyan agad. Pag ikaw naman, yan ba yung katotohanan ngayon sa bawat isa sa atin? Dapat, kapatid, yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin, dapat alagaan natin. Huwag nating ipahiram kay Satanas. Huwag tayong maging madamot sa Diyos. Kasi bigay niya sa atin your life, your time, your talent, your treasure, your family. Bigay ng Diyos sa yun eh. No. Bigay ng Diyos sa yun eh. Kaya nga, gagamitin natin sa Kanya. Sunday, 7 days, isa lang hiningi ng Diyos sa atin eh. Sige, bigay natin. Bigay mo. Anak mo na ito pinakapag napakadaya mo eh. Pag ikaw humingi, gusto ka agad-agad. Pero pag ang Diyos humingi, mamaya na. Next time, later na lang. Di ba? Kaya nga minsan kapatid, yung mga bagay na binigyan ng Diyos sa atin, treasure, minsan nawawala sa'yo. Yung mga bagay na hiningi mo sa Panginoon, tapos ginawang alibay para hindi ka makapagsimba, hindi ka makapaglingkod sa Kanya, ayun, nawawala eh. Yung sasakyan mo, yung business mo. Yung good health mo ngayon, nagkakasakit ka na. May naramdaman ka na, may diabetes ka na. Tapos uminom ka ng gamot, ito na. Diba? So, bantay natin yan eh. Mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa'yo, pinapahiram, pinapagamit ng Diyos sa'yo, gagamitin natin to glorify Him. Hello. Huwag natin ipagdamot yung saraka sa Kanya.
Kagaya mo ngayon, kumusta ka? No? May mga time na may mga time na ang Diyos na pag-usap, sige, usap tayo. Makinig ka muna sa akin, hindi ka nakinig. Kaya ngayon, nag-struggle ka, Lord, bakit ganito? Naglilingkod naman ako. Sabi, pero bakit? Hello? Di ba? Kaya nga mga kapatid, wag mong ipagdamot yung mga bagay. No? Blessed morning, no? Kay Ma'am Beverly Hagdong Mahinay. No? Blessed morning, Ma'am Beverly Hakdong, no? Hakdong Mahinay. Ma'am Beverly, God bless. I declare and declare abundant blessings to you and to your family abundantly. God give it to you right now. Receive it in Jesus' name. Ma'am Beverly Hakdong Mahinay, thank you for watching. No, kapatid, unsa bay talent nimo? Unsa ano yung mga bagay man ingon bigso, pastor ngano nagsakit man ko nga nagngalagad man ko sa Ginoo. Sigurado ka nangalagad sa Ginoo, nagsimba lang ka, no? Hello. Nagsimba lagi ka every Sunday, pero Monday hanggang sa Sabado, sino yung saan mo ginagamit yung katawan mo? Ang ganda ng busis mo kumakanta ka ng mga worldly song Dami mong kayamanan dami mong kayaman, dami kang posisyon, mayaman ka Yung pera saan mo ginagamit? Kahit sa simbahan, hindi mo isinuli yung para sa kanya Hindi ka nagsuportar sa gawain sa Ginoo Di ba yung pera natin, tithes yung sa kanya, 10% lang tapos hindi ka pa nagbigay. Alam mo ba kapatid, pag yung mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa'yo, pinapahiram ng Diyos sa'yo, tapos pinagdamutan mo sa Kanya, tapos pinahiram mo kay Satanas, time will come. Magkakasakit ka. Sisiraan niya ni Satanas. Yung pera mo na pinahiram mo sa Satanas, yung dahilan na hindi ka makapagsimba, mawala yan sa'yo. Pwede yung alahas mo, yung sasakyan mo, yung bahay mo, mawawala yan sa'yo. Yung anak mo, na ito yung dahilan na, Pastor, yung anak ko talaga, magkakasakit yan. Lahat ng mga bagay na pinagkaloob ng Diyos sa'yo, tapos hindi mo ginagamit sa Kanya, pinagdamot mo sa Kanya, pero kay Satanas, libre lahat. Time will come, babawiin yan. Babawiin yan. Hello? Magalit ka na lalo na Panginoon. Kaya nga ikaw, ano bang una yung pinagkaloob ng Diyos sa'yo? Yung buhay mo, yung talent mo, yung kayamanan mo, yung time mo, yung family mo. Kapatid, lahat ito, yung 5 na to. Life, good health, talent, treasure, time, family. Pinagkaloob ng Diyos sa'yo. Sa Diyos yan galing. Huwag mong ipagdamutin sa Kanya. Gagamitin mo para sa Kanya. Kasi pag hindi mo yan pinagamit sa Kanya, pinagdamutan mo ang Diyos. Pero pinagamit mo kay Satanas, time will come, babawiin niya sa'yo. Doon ka nang magulat ka na lang. Magising ka na lang someday na kahit pagsubo mo, hindi mo na kaya. Kahit paglinis ng puwet mo, di mo na kaya. Baka, sobrang yaman mo na ngayon. Time will come, mamumulubi ka. Kasi, yung mga bagay na binigay ng Diyos sa'yo, pinagkaloob ng Diyos sa'yo, pinapagamit ng Diyos sa'yo, pinagdadamutan mo siya. At pinahiram mo kay Satanas. Si Satanas magnanakaw, papatayin ka niya, sisirain ka niya. Okay? So, glory to God mga kapatid, no? So, time will come, no? So, isang oras na tayo mahigit. Kapatid, God bless. No? So, kung ikaw naman, you are not sure that if you die tonight, are you 100% sure, langit ka pupunta, kapatid, tatlo lang gagawin mo. Kung hindi ka pa sigurado, langit ka pupunta, what if mamatay ka? This is the last day na makikita mo ko. This is the last day of your life. Tapos, mamatay ka na mamaya. Sigurado ka 100%, langit ka pupunta? Or, hindi lang natin patay na pasoroy. Sige, ang tanong is, sigurado ka naman na langit ka pupunta? Kaya si Jesus Christ nagpapako sa krus para lang sa'yo. Gusto niya makasama ka niya sa langit. Sigurado ka langit ka pupunta? O kung hindi pa, kapatid, tatlo lang. Unang-una, acknowledge that you are sinners before God.
Pangalawa, believe what Jesus Christ did on the cross of Calvary for you to be saved. Number 3, tanggapin mo siya as your Lord and personal Savior. Now, ikaw naman ngayon na may karamdaman ka, humingi ka ng tawad. No? While mag-pray ko sa pagpatanggap sa Panginoon, ikaw naman Kristohanon ka na may karamdaman ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, patawarin mo na yung mga tao nagkasala sa iyo. Huwag ka nang magdumot, no? Patawarin mo yung mga tao nagkasala sa iyo at humingi ng tawad. And after that, after ko mag-pray, I will pray for you. Ikaw na may karamdaman ka, I will pray for you. Basta, unahin mo lang, patawarin mo yung nagkasala sa iyo. Huwag ka na magdumot, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Then, I will pray for you after that. After I will pray sa mga nagtanggap kay Jesus Christ. So, ikaw naman hindi ka sigurado kung nangalangin ka pupunta, tanggapin mo na si Jesus Christ as your Lord and personal Savior. No? Sunod ka sa ako sa paggampo. O Cebuano lang tayo. No? Sunod ka sa ako sa paggampo. Igsoon. No, ikaw nga di pa ka sigurado nangalangin ka paingon, dawata si Kristo isip imo personal maluwas ug may mukhang anak sa Dios. Sunod ka sa ako sa paggampo. Okay? Dahan-dahanin lang natin para makasunod ka. Okay, igsoon sunod ka. Sunod ka sa ako sa paggampo. Ginoo, igsoon sunod ka Ginoo, pasaylo ako sa kung mga sala nga nahimo kanimo sa pulong, sa buhat, ug sa huna-huna. Ginoong Hesus, makasasala ako gikan pa kaniadto ug hangtod karon. Ginoong Hesus, mituo ako nga ikaw nagpalansang sa cross tungod ug alang kanako. Namatay ug sa ikatulong kaadlaw nabanhaw. Mikayab sa langit ug karon nagalingkod sa tuong trono sa Dios. Ginoong Hesus, dawaton ko ikaw, isip ako personal nga maluluwas. Ginoong Hesus, sulod ikaw sa kong kasing-kasing karon, ug ikaw na Ginoo, ang akong alagaron, pagasimbahon, ug memong hari sa akong kinabuhi. Salamat Ginoo, sa paghigugma kanako, ug sa pagpalansang dito sa krus tungod ug galang kanako. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Igsoon, kung nagsunod ka sa pagampo, no, ingon ang John 1:12, nahimo ka ng anak sa Dios, no. Kung nagsunod ka sa pagampo, imo gidawat si Kristo as your Lord and personal Savior, the Bible says anak na ka sa Dios. Now, ikaw naman karon nga dunay gibati, no. Humana ka na ngayog pasaylo sa Ginoo, no. Humana nimo gipasaylo ang mga naka sa kanimo, ayaw na pagdumot. Okay? So, imong igsoon, ibutang imong kamot sa imong ulo, I will pray for you. Okay? Ikaw nga masakiton, ikaw nga gitorture ni Satanas through sickness and diseases. Ikaw nga na stroke karon, ibutang imong kamot sa imong ulo, or kung di man nimo mabutay imong kamot sa imong ulo, ganun lang. Okay? Then just agree as I pray. Okay, so ikaw nga dunay gibati karon, ikaw nga masakiton, just put your hands on your head, I will pray for you. It is not I nga mag-ayo nimo, I am just an instrument. I am God's instrument no nga mag-ayo nimo. Okay, so put your hands on your head. No, kung ikaw aduna kay stroke, di ka kahimo bisag ana lang kamot. So just put your hands like this. Let's pray. Yes, Father God, yes, Lord Jesus, His Holy Spirit. Father God, according to your word, Psalm 107 verse 20, you sent your word and He held us in the name of Jesus. Father God, Lord, ginatuboy nako kanimo Ginoo ang imo mga kaanakan, Father God, nga Lord, nagabutang sila kamot sa iyong ulo in Jesus' name. Ikaw, Espiritu sa gwiter, malusaw ka karon dayon in the name of Jesus. Ikaw, Espiritu sa high blood mo, normal ka, karon dayon in Jesus' name. Ikaw, Espiritu sa diabetes, in Jesus' name, Espiritu sa diabetes, arthritis, cancer, brain cancer, colon cancer, bone cancer, blood cancer, liver cancer, tang Espiritu sa cancer, Espiritu sa mayuma, I command you, I rebuke you, be loose in their body right now, in the name of Jesus. Lord, gibay na ko kanimo Ginoo ang mga katawan nimo ka Father God, nga Lord nagabutang silang kamot sa ulo Father God in Jesus name, tanan nga mga espiritu sa balatian nga nagagapos kanila, ikaw espiritu sa balatian, I command you, I rebuke you, be loose in their body right now in the name of Jesus. Go back to daddies, ay na pagbalik because their body
are now the temple of God. The Spirit of God that raised Jesus from the dead dwells in their body in the name of Jesus. Lord, I declare and declare, tanan nga mga katawhan Ginoo, nga Lord, nagabutang silang kamot silang ulo, Father God, Lord, I declare and declare, they are now free from the dominion of sickness and diseases. They are now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit in the name of Jesus. O ang tanang gapos ni Satanas nagabugto na, nangatangtang na in the name of Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, bisan pa man, Espiritu sa stroke, I command you, gawas ka na ng lawasa in the name of Jesus, because his body are now the temple of God. You have no right nga magsamok-samok pa ka na in the name of Jesus. Busa ikaw lawas, mubalik ka sa normal in the name of Jesus. Tanan nga mga internal organ nga damages in the name of Jesus, you are now brand new in the name of Jesus. Tanan nga mga katawhan sa Dios nga nagabutan silang kabit silang ulo, I declare and declare, receive the power of healing in Jesus' name. Receive the complete healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. I declare and declare, you are now completely healed in the name of Jesus. Bisan pa man espiritu sa kamatayon, I command you out in his body right now, in her body right now, in Jesus' name. Father God, Lord, sa tanang mga katawhan Ginoo, Lord, nga nagtapion silang, nagbuton silang kamot silang, Father God, I declare and declare, they are now completely healed in Jesus' name. They are now free from the dominion of sickness and diseases. They're now free from the dominion of Satan, demon, and evil spirit, in Jesus' name. I declare and declare, you are now set free in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Receive the power of healing in Jesus' name. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor at ang binat sa langit siya ta, ilalam siya ta, bisan pa man ang imong lawas karon, nagayukbo sa pagpasidungog sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. O blessed morning, no? Karon giayo na kas Ginoo, pasalamati ang Dios, pangalagad sa Dios sa kagig panahon ang Dios igsoon. No, let's pray. Salamat Ginoo sa pulong. Salamat Father God sa katang Ginoo nagapaminaw Father God in Jesus. Lord, I declare and declare abundant blessings to them Father God. Lord, tanan Ginoo nga nagasuporta ng balaton Father God. Lord, nagashare nga live, nagaampo Father God in Jesus name Lord. Abundant blessings Ginoo imo ginahatag na Father God Lord. Tanan makanagan mo Ginoo nagapaminaw Father God Lord. Abunda Ginoo in every aspect of life Father God, financially, mentally, physically, spiritually Father God. In Jesus name Lord, they are now completely healed. They are now Lord, they are now millionaire, billionaire in Jesus' name, in Jesus' name. Lord, kato makatawhan, makanagan Ginoo Lord, nagasupport ng balot ng Father God, Lord. I declare and declare, the heavens will open to you and poured out abundant blessings to your pocket, to your GCash, to your bank account, to your rep, to your family, to your house. In Jesus' name, in Jesus' name. Wala kay sakit, hayahay ka, malipayon ka, wala kay sakit, abunda ka sa finances in Jesus' name, in Jesus' name. Thank you, Father God, sa Holy Spirit, all the glory and honor belongs to alone in Christ's most precious name. Amen and amen and amen. No? So blessed morning, no? Kay Pastora Marvic, no? Blessed morning, Pastora Marvic. Blessed kay Ma'am Bergie Cabatania, Pastora Tas Ramirez. Blessed morning. And then blessed morning kay Ma'am Wing Erineo. No, blessed morning kay Ma'am Beverly Hakdong Mahinay. Thank you for watching. See you tonight, no? See you tonight 7 to 8 p.m. So God bless, God bless, God bless. God bless po. Thank you for watching, no? Ma'am Wing Erineo, God bless, ma'am. God bless po. Thank you for watching.